Oras, alas 4:06. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, simbang baklaran pala ngayon, Miss Thea, ha? Yes. Ngayon po ay 24 ng buwan ng Enero. Usapin tungkol sa charter change. Napurnada na sa Senado. Manangalap naman ng pirma sa Chacha, nagkukumahog na. Gobyerno walang plano na magpataw ng dagdag na buwis sa ngayon, ayon kay Finance Secretary Recto. Ay, mabuti naman. Sa ngayon lakay, hindi natin alam sa future. Wag muna. Samantala, Pilipinas nagsumiti ng panibagong diplomatic protesta laban sa China dahil sa panibagong kaso ng harassment sa West Philippine Sea. Pinay na nakulong sa Tokyo dahil sa pagkamatay ng mag-asawang Japanese national na kausap na ng konsulado ng Pilipinas. Isang sundalong Pinoy patay sa Gaza. 4 na milyong plastic cards na donasyon sa LTO para sa driver's license, tinabla ng opisina. Ba? Ay na libre. No daw. Grace period para naman sa mga jeepney na hindi nakapag-consolidate sa modernization. Hinili na isang house panel kay Pangulong Marcos na palawigin pa. Dahil sa El Nino, 8 probinsya nakararanas na ng tagtuyot. 5 miyembro naman ng pamilya sa lalawigan ng Albay namatay po sa sunog. Dating police major na suspect sa pagkawala sa beauty queen o ng beauty queen sa Batangas, hiniling ng CIDG sa immigration na pigilang makalabas ng bansa. At sa detalye ng ating mga balita, hindi raw sasayaw ng chacha o charter chains ang mga senador hanggat hindi isinaisantabi ang People's Initiative na sinasabing nagmula sa Kamara de Representantes. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, suspended muna ngayon ang pagtalakay ng Senado sa resolution of both houses number 6. Ito ay yung naunang resolution na inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri na naglalayong amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Sabi ni Senator Pimentel, pangunahing dahilan kung bakit ititigil muna ng Senado ang pagtalakay sa pagbabago nating saligang batas ay dahil sa People's Initiative at sa mga report na mga kongresista umano ang nasa likod ng nasabing pangangalap ng mga pirma. Samantala, kumpiyansa naman ang grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action na makakakuha sila ng sapat na laga para sa People's Initiative sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ito ang sinabi ni Noel Oñate, leader convener ng grupo sa Kapihan sa Manila Bay. Ayon kay Attorney Evaristo Gana, legal counsel ng PIRMA, sa oras na maabot nila ang required na 3% na registered voters kada distrito at 12% naman nationwide, ay agad silang maghahain ng petisyon sa COMELEC. Sa panig ng COMELEC, sapat na ang 2 hanggang 3 buwan para dinggin ang petisyon at maberipika ang bawat pirma. Narito naging pahayag ni Oñate.
kami po ay confident na makukuha namin ang 3% per congressional district at overall 12% nationwide na baka sumobra pa. Palagay ko po within the next 2 to 3 months kuha na namin yung 8 million signatures and 3% per congressional district and 12% nationwide. Samantala, walang plano sa ngayon. Sa ngayon lang. Ang gobyerno na magpataw ng panibagong buwis. May maawa kayo sa bayan, wag muna. Ito ang tiniyak ng bagong talagang Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Recto, hindi napapanahon ang paglikha ng dagdag na buwis sa pagkakataon na mataas ang inflation rate ngayon sa bansa. Sinabi ni Recto ang pahayag sa harap ng kanyang misyon na makolekta ng 4.3 billion pesos revenue. Trillion yan. Billion. Teka muna, trillion. Na makolekta ng 4.3 trillion pisong revenue ngayong taon. Nainiwala ang bagong Finance Secretary na kung magiging epektibo lamang ang kampanya laban sa graft and corruption, hindi na kailangan pa ang dagdag na buwis para makolekta ang nabanggit na halaga. Abay, pukpukin ang BIR at Bureau of Customs na maningil ng mga buwis at higpitan para hindi makapasok ang mga smugglers at hindi po magpataw ng panibagong buwis sa mga mamamayan. Laki naman 32%. Yung kausap ko kanina nga taga-bangko. Ano sabi lakay? Abay, ang laki-laki ng binabayaran nating buwis, 32%. Abay, ang laki-laki. Tapos nakita ng kapalit na sa gobyerno. Parang wala. Lubak na kayo sa dalaka. Yun agad. Samantala, muling naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China kasunod ng pinakahuling harassment ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, 4 na note verbal na ang kanilang naipadala sa China sa buwan pa lang ng Enero. January 12 nang nangyari ang harassment kung saan pinababalik umano ng mga Chino ang nahuling kabibi o seashells ng mga mangingisda. Ilang araw lang bago ang kasunduan ng Pilipinas at China para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, nakausap na ng ambassador sa Japan. Ambassador to, hindi Consul General, ha? Nakausap na ng ambassador sa Japan ang Pinay na si Hazel Ana Morales na nakulong dahil sa pag-abandona sa bangkay ng mag-asawang Hapones sa Tokyo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Mylene Albano, na may ibinigay na mensahe si Hazel sa kanyang pamilya pero pinagbawalang pag-usapan ang kaso. Inatid na lamang ng Department of Foreign Affairs sa Maynila ang mensahe ni Hazel para sa kanyang pamilya at tiniyak na nasa maayos itong kalagayan. Sinabi pa ni Ambassador Mylene Albano na wala pang iniharap na kaso laban kay Hazel at blanco pa rin sila sa ngayon sa isa pang Pilipinong nadadawit ngayon sa kaso na isang Brian De La Cruz. Ganito ang paliwanag ni Ambassador Albano. We were actually asked not to discuss the case with her. Opo. So, yun po. So, hindi naman po na-discuss. Opo. Pero, nirequest din po namin sa police kung pwede mapakilala din sa amin yung lawyer para makausap din namin kung ano na nga ba yung nangyayari and perhaps meron pa kaming ibang maitutulong sa kanya. Investigation pa rin po. Under investigation pa yung dalawang akusado ngayon. Kaya nga po, sana hinihiling din po natin sa ating mga kasama dito sa Japan, wag na lang po muna siguro magpo-post po ng kung ano-anong balita. Ba't ano bang minamarites na ating mga kababayan sa Japan?
Samantala, nakikiramay ang Department of Foreign Affairs at ang Embahada ng Israel sa Pilipinas sa pagkamatay ng isang Pinoy na sundalo sa Gaza. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Israel na isa si Sergeant First Class Cedric Garin sa 21 Israel Defense Forces na nasawi sa malaking pagsabog sa Gaza noong January 22. Ayon sa Embahada, si Sergeant Garin ay anak ng mag-asawang Pinoy. Ang kanyang inay tubong Isabela na nakatira sa Tel Aviv, Israel, habang ang kanyang ama naman ay taga General Santos City. Tinatrabaho na niya ngayon ang embahada na makarating sa Israel ang ama ng 23 anyos na sundalo. Batay naman sa The Jerusalem Post, si Garin ay nakatanggap ng award mula sa Southern Command dahil sa kanyang outstanding role bilang sundalo sa Givati Brigade taong 2021. Samantala, hindi na matutuloy ang donasyong 4 na milyong plastic cards sa Land Transportation Office o LTO. Base ito sa liham na ipinadala ni LTO Chief Assistant Secretary Vigora Mendoza sa Philippine Society of Medicine for Drivers na nagbigay ng mga plastic na lisensya. Ayon kay ASEC Mendoza, kanselado na ang consent na ibinibigay ng LTO para sa nasabing donasyon. Ipinaubay na rin nila sa Department of Transportation ang pagdidesisyon sa bagay na ito. Nagpabot naman ng pasalamat si Mendoza sa asosasyon sa kahandaang tumulong mag-donate sana alang-alang sa paglilingkod sa gobyerno at sa bayan. Kasi pagka tinanggap nila yan na Miss Taya, alam ko na. Bakit lakay? Sampal. Saan? Sampal ito sa LTO sa DOTR. Ibig sabihin wala kayong pondo para sa lisensya. Oo, nakukolekta tayo Kaya para nga, dyan. dami-dami nakukolekta. Bagal ninyo. Saan ang pambili ng plastic cards na lisensya? Kaya siguro para hindi na mapahiya, tinanggihan na lang yung donasyon. Baka nga naman masagasaan kasi ang ego lakay. Baka sabihin inutil pala LTO. Sige, ilipat na lang natin dun sa Philippine Society of Medicine for Drivers. Samantala, kabuuang 1,748 ruta sa buong bansa ang hindi nagpa-consolidate ng mga jeep at UV Express units ilang araw bago ang pagbabawal sa unconsolidated public utility vehicles sa February 1. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sa nasabing ruta, 1,767 ang jeep habang 181 ang UV Express. Pinakamaraming ruta na wala o hindi na pag-consolidate na jeep ay sa Bicol na nasa 451, mas mataas kumpara sa consolidated units na 214 sa rehiyon. Maliban sa Bicol, mataas din ang bilang ng apektadong ruta sa Ilocos at Mimaropa. Samantala, mataas naman ang bilang na nagpa-consolidate sa National Capital Region na nasa parang sardinas lakay, 555. 555 na ruta habang 320 routes ang hindi. Samantala, nagsagawa ng pagkilos at programa ang Transport Group na Manibela sa harap ng mababang kapulungan ng Kongreso kaninang umaga. Kasabay ito ng ginagawa investigasyon ng Kongreso sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Mara Valbuena, presidente ng Manibela, nakadepende sa resulta ng pagdinig kung magsasawa sila ng mas malaking kilos protesta bilang pagtutol sa nasabing programa na nakakasama umano sa mga jeepney drivers. Una rito ay pinanawagan na ilang mambabatas na i-extend pa ang deadline ng franchise consolidation, bagay na hindi sinang-ayunan ng Department of Transportation at nanindigang huhuliin na sa February 1 at i-impound na ang makolorum na pampasaherong mga jeepney. Mawalang na mga to.
Kaugnay nga ng balitang yan, Lakay, muling humihiling ang House Committee on Transportation na palawigin ang grace period ng pag-operate ng mga unconsolidated jeep kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang ginawang resolution ng komite matapos muling simulan ang motu proprio investigation sa PUV Modernization Program ngayong araw. Maraming jeepney driver ang tumutol para sa naturang programa dahil marami sa kanila ang nawala ng sariling jeep matapos magparehistro at lumipat sa mga kooperatiba. Nalaman din sa naturang hearing na marami pang ruta ang hindi consolidated ilang araw bago ang deadline ng grace period. Ayon sa memorandum, simula February 1, magiging kolorum na ang mga unconsolidated jeepney kasunod ng pagtapos ng pagpapahintulot sa kanilang mamasada hanggang January 31. Ayun na nga, wala pang ruta. Minamadali yung pag-dideclare sa kanilang kolorum. Grabe, agad-agad Lakay no? Mayroon naman talagang kolorum naman talagang walang linya. Kaya nga, wala pang di pa maayos yung kung saang linya sila ilalagay. Nilalabelan na agad. Babalikan natin alam pang detalye ng ating mga balita. Nako, yung police major na suspect sa pagkawala ng beauty king sa Batangas. Abay, hiniling ng siya ay DG sa immigration na pigilang lumabas ng bansa. Pero bang nahasampang kaso doon kay Major De Leon? De Leon ba? Ayan. Kung may kaso na, baka pwede nang arestuhin. Samantala, 8 probinsya na nakaranas ng matinding tagtuyot. Epekto ng El Nino. Nako, anong probinsya ang mga ito? Samantala, ingat pa rin po sa mga sunog, mga kuya, mga misis. Isang sunog sa lalawigan ng Albay. 5 ang namatay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ganap na alas 4:23. Sa Dr. Isa Suntay, Dr. Lynn Laureta, Dr. Beng Lee, alas 4:30. Balikan natin ang mga reports. Teka muna, nasa ating linya ang lead convener ng grupong pirma. Ayan, ng People's Initiative and Reform Action. Abay, alamin nga natin kung ano na ang gagawin nila ngayong ang mga senador. Meron silang manifesto na hindi susuportahan ang charter chains. Mr. Noel Oñate, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman, Deo. Magandang hapon sa lahat ng iyong tagapakinig. Yes, Sir Noel. So ano po ang plano nyo ngayon at ngayon po ay nagbago na ang posisyon ang mga senador? Oo nga, nabalitaan nga namin na nag-issue sila ng manifesto na hindi nila susuportahan ang People's Initiative. Kami ay nalulungkot sa ginawa ng mga senador na ito dahil parang hinahadlangan nila ang people's will. Mm-hmm. Alam mo, ang taong bayan mismo ang gusto na pagbabago, na baguhin at pagandahin ng ating saligang batas. Ang People's Initiative, yan ay initiative, as the term implies, ng taong bayan mismo. Kaya sa lahat ng mga ginagawa para baguhin ng ating saligang batas, ang People's Initiative is directly from the people. Mm-hmm. And we feel that the people is fundamentally in charge of changing the law of the land. Mm-hmm. Kaya nakakalungkot kung bakit ginawa yan ng Senado para hinahadlangan nila ang taong bayan. Okay, so ngayong hindi na po sumasang-ayon, ayaw na mag-chat-chat ang mga senador. Gusto yata ibang sayaw. So itutuloy pa rin po ba ang pangalap ng pirma ng inyong grupong pirma, Mr. Oñate, sir? Oo, tuloy-tuloy kami.
In fact, nakakolekta ka na kami ng mahigit na 2 milyon na signatories, no? Alam mo, ang People's Initiative, kailangan mong kumuha ng 12% ng mga signatures ng mga botante nationwide. Oh. We have about 6 to 8 million voters, kaya kailangan namin kumuha ng mga 8.5 million signatures. Minimum of 3% per congressional district and 12% nationwide. So, sa ngayon, nakakuha na kami ng mahigit 2 milyon at sa mga halos 300 distrito ay mga 80 na lang ang hindi nakakapag-submit ng kompletong signature. So 8 milyon pa po ang pirma. Kaya 6 million pa. Maganda ang takbo ng signature gathering campaign namin. Sir Oñate, please pardon my ignorance. Ano po, matanong ko lang, saan niyo po kinukuha ang pondo para sa pagkalap po ng mga pirma? Ang pondo ay nanggagaling sa mga private contributions ng mga volunteers at saka mga supporters ng pirma. Alam mo, ang pirma ay ang nagtutulak ng pagbabago sa ating saligang batas. At maganda ang reaksyon ng ating mga mamamayan, ng taong bayan sa pagbabago. Especially doon sa D&E market, para sa kanila, they always welcome change. Kaya masigasig sila sa pagtaguyod at pagsuporta sa aming mga panukala. May aligasyon siya na galing daw po sa Kongreso ang pondo. Ayan, at ito daw po ay initiative ng mga congressmen. Hindi totoo yan. Wala kaming kinukuhang pera sa Kongreso. Wala kaming ginagamit na government fund. Ang mga ginagamit namin ay purely private. At ito ay contributions from our supporters and volunteers. Nabanggit po ninyo na nais ng ating mga kababayan ang pagbabago sa charter change, pero meron pong mga lumabas na mga survey din na hindi ito ang priority ng ating mga kababayan. Ano po ang reaksyon nyo rito? Oo, yung mga survey naman yan ay usually galing yan sa mga class A and B. Ang aming audience ay yung ating mga class D&E, that's about 70 to 80% of our voters. Doon po nanggagaling ang tunay na lakas ng bayan. Doon pa kami nagko-concentrate. At base sa aming experience sa field, maganda ang kanilang pagsalubong sa amin. Bakit po People's Initiative ang gusto po ninyo? Ano ba ng Constitutional Convention o Constituent Assembly? Alam mo, 3 klase yan eh. 3 klase ang pagbabago ng ating saligang batas. Opo. Yung ang Constituent Assembly na ang Senado at saka ang Kongreso ang magdi-decide. Tapos meron tayong Constitutional Convention. Opo. Na pipili tayo ng mga delegado. Ang pinakang galing sa taong bayan ay ang People's Initiative. Dahil ito ay sila mismo, ang taong bayan mismo, ang ating sambayan ng Pilipino mismo, ang nagsasabi na gusto na namin ng pagbabago. Kaya sa aming pananaw ay ito ang pinakang epektibo na daan para baguhin ang ating saligang batas. Mr. Oñate, sir, pwede bang isulong ang People's Initiative kahit wala pong participation ang Senado? Ang participation lang ng Senado dyan ay pag natapos na ang plebisito at nag-combine na ang Kongreso at Senado na kanila lang didesisyonan o kanila lang pagdedebatehan kung ano-ano ang mga specific na amendments o pagbabago ang kailangang isakatuparan. Okay, sir. Maraming salamat po at hintayin natin kung ano po ang mangyayari. Itong isinusulong ng People's Initiative. Thank you very much, sir. Makakaibigan Ginoong Noel Oñate ang lead convener ng grupong Pirma, People's Initiative and Reform Action. Balikan natin ang mga reports. Alamin natin ang, tsa-tsa pa rin. Aling Carmelita, kayo po ba ay sumasang-ayon sa tsa-tsa?
Bangayan ng Senado at Kamara de Representantes hinggil sa charter chains, posibleng humantong sa political crisis. Ala, sino may sabi niyan? Si Senator Win Gatchalian. Aris number 28. Wala pa? Ayan, bakit wala pa? Ayan, sinong ready? Boy Scout? Ayan. Samantala, 8 probinsya na ang nakaranas ng matinding tagtuyot. Epekto naman ng El Nino. Naku, yan ang malungkot dito. Naku, ito na sinasabi natin na Miss Teya. Ay, kasama tayo dun sa Ilocos. Buwan lakay, pudot. Ayon sa Office of Civil Defense, kulang na ang mga pag-ulan sa probinsya ng Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Pinangangamban din na maranasan ang matinding tagtuyot sa malaking bahagi ng bansa pagsabit ng buwan ng Abril, maliban na lamang sa ilang bahagi sa Mindanao. Matatanda ang Hulyo noong nakalipas sa taon nang magsimula ang pagbaba ng normal rainfall conditions na nagdudulot ng dry spells sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, lakay, patay ang 5 miyembro ng isang pamilya habang natutulog matapos lamunin ng apoy ang kanilang tahanan sa Daraga, Albay. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga nasawi ang mag-asawa at 3 nitong anak na may edad 5 at 11 buwang gulang na sanggol. Nakaligtas naman ang isa sa mga anak na mag-asawa dahil nasa poder ito ng kanyang lola na mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Inaalam pa sa ngayon ng BFP ang sanhi ng naturang sunog. Samantala, tuloy, Aling Carmelita, tuloy daw po ang tsa-tsa sa Kongreso. Let me love you, Carmelita. Kamara de Representantes, itutuloy ang tsa-tsa. Must start back for Boses daw na pumirma sa People's Initiative, night after night. mas malakas kaysa sa pagtutol ng 24 na senador. You don't know Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 12. fun the way I Manang Milky Regunal, please kami na Milky. with love for you. Kaya kahit hindi susuporta ang Senado, matutuloy pa rin ang charter change sa pamagitan ng People's Initiative. Ito inihayag ni Albay Congressman Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, matapos magdesisyon ng Senado na hindi na daw susuportahan ang Resolution of Both Houses number 6. Paliwanag ni Salceda, nakuha na ang 3% na pirma na mga botante sa bawat congressional district o katumbas ng 12.1% ang nakalap na pirma sa kabuang bilang ng mga botante sa buong bansa. Ayon kay Salceda, nakasaad ito sa probisyon ng 1987 Constitution para maisulong ang tsa-tsa sa pamagitan ng People's Initiative. Giti Salceda, mas malakas ang boses ng mga botante na pumirma sa TI kumpara naman sa pagtutol ng 24 na mga senador. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Joey Salceda. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 ng tao. So how can you just if 6 of them do not, kung 6 sa kanila, the way they want it, only 7 senator can trump the voice of 12% of the population. Paliwanag pa ni Congressman Salceda, sa sandaling maisumite ang formal na petisyon ng tsa-tsa sa pamagitan ng People's Initiative, nasa bola na ng COMELEC ang pagsasauga ng validation ng pirma sa bawat congressional district. Para sa kauna-una sa Milky, Pilipinas, DZRA. Ayan, yung tanong ko kanina kay Mr. Unyate, ayan, tatakbo ba? Magiging legal ba ang pagbabago sa saligang batas ng walang participation ang Senado? Lakay, kung pagbabasehan natin yung mga ginawang aksyon din ng Kongreso noon, pumapasa yung tsa-tsa dito sa Kongreso. Pero pagdating sa Senado, ay hindi nila inuupuan yung termino ng mga kongresista. Pero sa ngayong kasi lakay ay sinasabi na ito ay gusto ng gobyerno para na rin maitulong ang mga economic provisions ng 1987 Constitution. Hindi pa natin alam lakay kung ano ba ang magiging resulta. Kasi nga ang usapin dito, voting as
kumbaga ay as one, yung mga kongresista natin, o separate voting. Yun yung pinagtatalunan din. At the same time, ang sabi naman ng mga abogado, ng mga kongresista, itutuloy. Kasi nasa provision naman daw ng 1987 Constitution ng People's Initiative at mas dapat pakinggan yung boses daw ng ating mga kababayan kumpara naman daw sa 24-4 lamang na mga senador na tutol. Maraming salamat naman ng Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Let me love you, Carmen. Pero aling Carmelita ha, aling Teya ha. Baka daw pagka isinaisan tabi ang mga senador, Ay? From your baka daw humantong sa political crisis. Obo, ito lang at bangayan ng Senado at Kamara de Representantes hinggil sa Chacha. Posible na nga humantong sa political crisis. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, masasakripisyo ang kapakanan ng publiko kung patuloy na magbabangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ang paniniwala ni Senator Sherwin Gatchalian na Chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Para kay Gatchalian, political crisis ang ibubunga ng gusot sa pagitan ng mga senador at congressmen dahil sa isyu ng People's Initiative. Kapag magkataon ay walang batas na maipapasa lalo ng taunang national budget at apektado ang maraming serbisyo. Maapektuhan din ang tiwala ng mga negosyante sa pamahalaan dahil kapag nagbabangayan ng dalawang leader ng Kongreso ay nagdudulot ito ng uncertainty sa hanay ng mga negosyante. Narito si Senator Sherwin Gatchalian. Pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, magkakaroon tayo ng political crisis. At ang kinakatukutan ko sa isang political crisis, walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve dahil nagbabangayan eh. At pag yan ang nangyari, maraming serbisyo ang masasakripisyo. Dahil ang importante, kaya meron tayong mga tinatawag na interparliamentary courtesy na nag-uusap itong dalawang kapulungan para maaprubahan yung mga batas na kailangan natin. Pero kung hindi mag-uusap doon, magbabangayan, ang masasakripisyo dito yung mga mahalaga nating mga batas. Ayun, tama nga naman sa... So paano nga gagawin Raymond? Pagka ganitong nagbabangayan ang Senado at Kongreso, yung dalawang leader, si Speaker Romualdez at Senate President Zubiri, wala bang planong mag-usap? May mga nagsasabi nga na dapat baka muling dapat ipatawag na ni Presidente itong dalawa. Para kumbaga kasi ang kanilang pagkakaunawa daw ay meron ng gentleman's agreement. Pero mukhang hindi natuloy at dahil habang pag-uusapan yung chachas na para sa economic provision, tuloy yung People's Initiative. Kaya ang tingin ng mga senador, kasi doon sa People's Initiative daw kasi na kanilang tinitignan na pinapipirma all over the Philippines, yung voting jointly, yung malinaw daw na nakalagay doon na nangangahulugan lulusawin ng 300 congressmen yung 24 na senador. Sa People's Initiative, ang gusto nila ay voting jointly. Oo. Outnumbered na Oo, malinaw daw kasi doon na nakayat ni Steya na nakalagay doon voting jointly. Ano naman ang kaya nga lahat lang tatanungin mo rito ang senador. Kaya siguro kaya nga 24 yung pumirma doon sa kanilang manifesto kahapon dahil ano naman ang laban ng 24 sa 300 in terms of number. Correct. Yun ang paliwanag nila ngayon na kumbaga hindi naman, halimbawa, hindi sila totally against sa Chacha dahil marami namang may mga nagsusulong. Senator Robin nga gusto niya political provisions Pero yung punto ng dapat ay voting separately lagi. Dahil iba naman ang kabilang ng Kamara, iba naman ang bilang ng Senado. Yun lang ang kanilang, mukhang yun ang point of contention, Mayor at Mistea, na hindi Raymond, pwedeng voting jointly. So yun lang ang isyong tinututulan ng mga senador. Okay sila sa People's Initiative. Ayaw nila ng Constituent Assembly o CONCON.
Hindi naman nila sinasabing pabor sila sa People's Initiative. Pabor daw sila sa pagbabago ng ating konstitusyon. Wag lang yung mawawala sila. Wag lang yung voting jointly. Bahagi daw ng checks and balance yun eh. Sabi nga nila, yun nga magpapalit ka ng pangalan ng barangay o kalsada kailangan dumaan sa Kamara, pagbutuhan nila, tapos pagbubutuhan din sa Senado. Pero pagdating sa pagbabago ng konstitusyon, jointly. Yun ang kanilang contention, Mayor, kaya medyo masalimuot nga itong usapin na ito. At mukhang kanina, hindi nga bumabalik ang sesyon dahil mukhang mahaba-haba yung kanilang meeting dito sa Senator's Lounge nitong mga miyembro ng Senado ngayon. Aba, para hindi na mag-away-away, huwag nang pag-usapan ang tsa-tsa. Presyo muna ng bigas. 75 pesos na ngayon ang kada kilo ng bigas. Oo nga. Inflation. Yun na lang pag-usapan. Walang pupuntahan yan. Bangayan lang yan. Political crisis, sabi nga ni Senator Win. Ayun, yun ang contention na mayor nila, Senator, lalo ni si Senator Risa, na ang gusto niya ayusin muna natin yung problema ng mga tsuper. Ayan, isa pa yan. Yung malapit sa sikmura. Oo. Bilo mo, ilang libong mawalan ng hanap buhay niyan, pamilya. Ayun, yun na nga, yung kanilang panawagan. Pero sabi nga nila, sana naman na magkaroon ng maayos nila sa lalong madaling panahon ito para hindi lalong lumala at maapektuhan yung kanilang trabaho bilang mga mababatas itong mga congressmen at ganoon din yung mga senador. Sige, abangan natin, Raymond, kung tutukan mo yan, kung ano ang magiging final decision ng Senado. Thank you, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Taya. Ayan, maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Let me love you, Carmelita. Diba, Aling Carmeling? Let me kiss and hold. Tsa-tsa, tango o presyo? Ayan, presyo daw lang. Presyo. Final answer. Bira. Abay, nagbabangay yung mga mambabatas natin, senador at congressman. Abay, umaakit ng 75 pesos ang presyo ng bigas. Bigat? Abay, Secretary Francisco Chula Orel. Abay, siguro dapat pakilusin yung gamit yung intelligence fund natin sa DA. Mukhang may kumikilos naman yung yung mga nagmomonopolyo ng bigas. May kumokontrol dyan. Samantala, Department of Interior and Local Government, wala daw komunikasyon sa International Criminal Court. Ayon kay Secretary Benhar Abalos. Pero ang tanong dito, Miss Let, totoo ba yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na andito na, dumating na ang mga taga-ICC? Hindi natin namamalayan. RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, wala daw nalalaman ang Department of Interior and Local Government sa anumang investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Abalos na wala silang komunikasyon sa ICC. Sagot ito ng kalihim sa tanong kung nakipag-ugnayan sa PNP o LGU sang ICC, kasunod ng ulat na tapos na umanong mangalap ng ebidensya ang ICC tungkol sa drug war ng Administrasyong Duterte. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa anumang investigasyon ng ICC. Sa panig ni Abalos, susunod anya sila sa utos ng Presidente. Kaugnay nito'y hindi pa rin daw nakakaharap ng kalihim si UN Special Rapporteur Irene Khan. Ayon kay Abalos, nasabihan lang siya na gustong makipag-usap ni Khan tungkol sa NTF-ELCAC at Council of Anti-Terrorism. Naunahan. Ito bang si taga-UN, si rapporteur, parte ba ito ng International Criminal Court? Bahagi ba siya? Kasama ba dyan? Parang hindi lakay kasi UN Special Rapporteur, parang iba naman yung sa ICC. Pero yun din ang gusto imbestagahan niya, yung war on drugs din ng dating Duterte administration.
walang ganyang lumalabas lakay, wala pang nababanggit na ganyan. Ang sabi nga ni Secretary Abalos, yung impormasyon na nakarating sa kanya, gusto makikita tungkol sa NTF-ELCAC at anti-terrorism. Iba naman yung ibang agenda. Ang sinagot ni Secretary Lakay ay yung tungkol nga dun sa naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na sinabi nga na tapos na daw yung investigasyon ng ICC. Ayan, at ang sabi ni Secretary Abalos, wala silang nalalaman na anumang investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Na wala bang, di ba nag-usap ang Pangulong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte kahapon dahil si VP Inday dinadawit din sa war on drugs. Although na itinatanggi niyang nung siya ang mayor ng Davao, ay wala siyang DDS, Death Squad. Lakay, mukhang hindi nag-usap tungkol dyan. Ayan, si Presidente at si VP. Di ba sila nagbeso-beso? Hindi na ba sila BFF? Solid pa rin ba sila? Solid pa ba Okay naman sila pag magkasama. Lakay. Ganun ba? Pagka hindi na magkasama, okay pa rin. Hindi natin alam pag hindi na magkasama. Pero pag magkasama sila, okay naman sila. Parang wala ka namang makikita na may nagbago sa kanila. Ayan, nagpasalamat na ba si Senator Bato de la Rosa dahil siyempre takot na makulong si Senator Bato. Ayan, kung may ganong statement na nga ba, ayan, si Senator Bato mukhang may reaction na rin siya sa naging pahayag ngayon ng Presidente. Okay, maraming salamat Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Amistea. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby sa ating mga reports, si standby Christian Manyon. Naku, ang Liberal Party. Dismayado sa naging opinion o kaya stand ng Pangulong Marcos ukol sa investigasyon ng ICC. Kasi ang Liberal Party gusto nila ma-prosecute ang mga Duterte. Ayan. Ang Liberal Party, Lakay, Liberal Party yung mga yellow group. Ayan. Ayaw nila sa naging desisyon ng Pangulong Marcos. Gusto nila ay papasukin ang ICC. Standby Christian, standby Grace Vera Sansano, standby Miss Alia Ecatlo de Fort. 3 million na life savings ng dating TBO sa si Robert Alejandro. Sino si Robert Alejandro? I'll ask G, Lakay. Ha? I'll ask G. Google. Sino siya? Ayan. Naku, nilimas daw ng kanyang caregiver. Very wrong yan, Lakay. Standby Miss Alia, oras Miss Thea. Kulang-kulang 5 minuto bago mag-alas 5. Demo na kay Kuyang General Ed Tinio, ha? Ayan na para po sa mga nakilala kay Kuyang General Ed Tinio, birthday po niya ngayon. At si Yusek Ray Marfil. Of course, si Kuyang Fiscal Jesse Bautista ng Manila. At si Christopher Magdangal ng PMA Class 95 ba? Colonel Roel Rombawa. Ayan. At happy birthday kay Kuyang Major Arturo De Leon. Ito na ang Liberal Party. Dismayado sa pahayag ng Pangulong Marcos ukol sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng Duterte administration na hindi daw makipagtulungan ang pamahalaan. Christian Manyo, please come in. Ay kinadismaya nga ng Liberal Party ang bagong pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa investigasyon ng ICC o International Criminal Court sa kontrobersyal na war on drugs ang nakalipas sa Duterte administration. Karin kay dating Senador Leila de Lima, tagapagsalita ng Liberal Party, imbes na suportahan ng Pangulo ang pangingibabaw ng katotohanan at justisya, tila binabaliwala nito ang legitimate concern ng pamilya ng mga nasawi dahil sa gyera kontra ilegal na droga. Sa ani de Lima, ang pagharang sa investigasyon ng ICC ay parang pagtalikod na rin sa sinumpaan ng Pangulo na laging itataguyod ang rule of law at poprotektahan ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Bagkos, dapat anyang tigilan na ang paggamit sa mga katagang threat to sovereignty o banta sa soberanya ng bansa para lamang proteksyonan ang mga posibleng suliranin. Higit pa ni de Lima, kagaya umano ng madalas ang sinasabi ni dating Pangulong
Duterte noong siya'y nakaupo, kung wala kayong itinatago, wala kayong dapat ikatakot. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. The order is dead or alive. Maraming salamat, Christian Manyo. Dong. Samantala, NTF-ELCAC ibinida kay UN Special Rapporteur Irene Khan ang transisyon ng gobyerno sa mapayapang pagtuldok sa communist insurgency. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, ibinida ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression ang umanay paglipat ng gobyerno sa mapayapang pagsupil sa makakaliwang kilusan. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres, nagtatarantisyon na ang pamahalaan mula sa security-heavy na pagtulok sa insurhensya ng Communist Party New People's Army. Ginawa ni Torres ang pahayag sa dinner kasama ng US Special Rapporteur na si Irene Khan at ang Presidential Task Force on Media Security na isinagawa sa Intramuros, Maynila. Binigyang diin ng NTF-ELCAC na bago pa man ang exploratory peace talks sa Binuhay ni Pangulong Bongbong Marcos, umiiral na ang whole of government na paglusaw sa rebelyon sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 taong 2018. Patunay rin naman ang pagbisita ni Khan sa commitment ng pamahalaan na makipagdialogo sa karapatang pantao dahil ikatlo na ang opisyal sa mga Special Rapporteur ng UN na dumadalaw sa bansa sa ilalim pa lamang ng BBM administration. Sa iwalay na pahayag, sinabi ng National Union of Journalists of the Philippines na umaasa silang matatalakay kika ng sitwasyon ng media sa bansa. Nakapagtala kasi umanong NUJP ng 109 na insidente na pag-atake at pagbanta sa mga journalists sa ilalim pa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Baser H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, proteksyon para sa karapatang pantao. Tinalakay naman sa pulong na opisyal ng Department of Justice at Special Rapporteur ng United Nations. Aris number 29, Boy Gonzales. Please come in. Boy G. Nakaya Deo Teya Seguridad at Proteksyon ng Karapatang Pantao ang laging pag-usap ng mga kinatawan ng mga opisyal ng Department of Justice matapos bumisita ang Special Rapporteur ng United Nations kaninang tanghali. Sinabi ni Assistant Secretary Miko Calabano naging matagumpay ang dialogue nila kay Miss Irene Khan on freedom of expression and opinion. Sa nabagit na dialogue, pinalakas sa umano nito ang palitan ng mga opinion kaugnay sa kasalukuyang estado ng kalayaan sa pamamayag sa Pilipinas. Tumutok din ang kaninang dialogue sa mga oportunidad para tiyakin na mga pangalagaan ng mga fundamental rights-based batay na rin sa international standard at best practices. Ayon naman kay Undersecretary Raul Vasquez ng DOJ, ang mga reforma sa paggalang at proteksyon sa karapatang pantao ay matagal nang ipinapatupad sa Pilipinas para matiyak na nasusunod ang mga ito. Dahil pasalamat naman ang DOJ kay Miss Irene Khan ng United Nations sa pagkakataong ibinigay nito sa bansa kasabay ng paniniyak na patuloy na nakikita ang Pilipinas sa paniniguro nito na maprotektahan ang mga karapatang pantao. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas ni Charis, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. At sa ating balitang showbiz, pero bati mo natin si Mayora Amel Estabillo ng Santa Praxedes, Cagayan. Kuyang Dr. Joey Laceda at si Ma'am Edeline Mendoza. Ayan. At si Kuyang Dado Melegrito at Mr. Michael is my guy. Ang sabi ang palitan ng dolar ngayon, magkano? Aba, bumabagsak ang halaga ng piso. 56 na per dollar. 56 pesos and 30 centavos. Ayan. At sabi ni Mar Urbano, ayan, ang ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo ayaw ng cha-cha. Gusto nila ay sweet at very sweet. Ayan. Ano ba? Tango ba? Ayan.
kapit-kapit. Ayan. Talaga, ha? Anyway, showbiz, Miss Thea. 3 million pesos lakay na life savings ang dating TV host na si Robert Alejandro nilimas ng kanyang caregiver. Tama ba, Miss Aliyah Ikatlo the Fourth? Ito yung host ng Art is School. I-detalye mo, Aliyah. Lakay at Miss Thea, tama. Si Robert Alejandro ay bukod sa pagiging host dati ng award-winning na art show na Art is Cool noong 2002 ay siya rin ang artist at production designer ng stationery at gift shop na Pape Melroti. At doble nga ngayon ang problema ng TV host na si Robert Alejandro dahil bukod sa colon cancer na kanyang pinagdaraanan, simula pa noong 2016 ay naloko pa siya ng kanyang kinuhang caregiver. Kwento niya, sa loob lamang ng 2 buwan ay naglaho na ang kanyang life savings dahil sa caregiver na recommended ng kanyang doktor. Mula noong Oktubre ay labas-masok daw siya sa ospital at hindi na niya madalas nagagamit ang kanyang cellphone kaya parati siyang nasa kama. Pero nitong December lang, ay laking pagtataka raw niya nang biglang makatanggap ng notification mula sa bangko na may binili siya sa Amazon. Agad daw siyang tumawag sa bangko at dito na niya nalaman na 81 pesos na lang ang natira sa kanyang almost 3 million pesos na savings. At nakasaad sa transactions ang pangalan ng asawa ng kanyang caregiver. At may nakausap na raw siyang abogado tungkol sa reklamo at nagbabala din si Robert sa publiko na mag-ingat sa mga taong inyong pinagkakatiwalaan. Para sa Break Time Show. Sino yung caretaker, Miss Aliyah? Yan bang nasa picture na kasama niya? Oo, lakay. Ay, ang nasa picture, ayan ang kanyang caregiver. Anong pangalan niya? Hindi niya na pinangalanan ito, pero sabi niya, malaki ang tiwala niya dito sa caregiver dahil nga itong recommended ng kanyang doktor. So, noong una, hindi niya na pinaghinalaan na baka may ibang gagawin itong kanyang caregiver dahil magaling din daw itong mag-alaga sa kanya. Yun lang. Ayan, sinumot yung pera. Iman ka sila ka. Ba't labang kapatid ito? Ba't siya ang pinagkatiwala doon sa kanyang pera? Wala ba siyang magulang or kamag-anak, kapatid? Lakay kasi itong si Robert Alejandro noong 2016 pa nagka-colon cancer at ngayong labas-masok siya sa ospital at kailangan na may mag-aalaga at may nakatutok sa kanya. Kaya daw siya kumuha ng caregiver. Okay, maraming salamat Miss Aliyah. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Tama tayo, Pilipino. Kaya mga kuya, mga misis, take good care of your health. Sana tayo hanap ng katiwaldas na. Katiwaldas siya na magwawalas. O yung mga nagyuyusi ingat kayo dyan baka palibasa meron ng pwede ng lang transplant. Lalong tumapang lakay. Ay, pinasinayaan ng Pangulong Marcos kahapon Lung Center of the Philippines Pwede na nga lang transplant mga kuya. Pwede pala yun. Gamit lang kayo. Paano human to human din. Paano i-transplant yung lungs? Baga, no? Baga. At yan ang kabar natin pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyado mga balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Wilma T. Miss Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe.